Kumusta po sa lahat ng mga kababayan at kaibigan? Siguro ngayon mismo ay balak ninyong maglagay ng isang kutsara ng pulot sa mainit na tubig na umaaso. Sandali lang, itigil muna ninyo iyan. Si Dr. Eduardo Santos, isang kilalang dalubhasa sa Pilipinas, ay nagsagawa ng isang pag-aaral na sumubaybay sa libu-libong pasyente sa mahabang panahon. Ang resulta ay nagpagulat sa buong mundo ng medisina. Ang mga taong may ugali na uminom ng isang basong pulot na hinalo sa mainit na tubig araw-araw ay mas mabilis na nawala ng kidney function ng 2 beses kumpara sa karaniwang tao. Maaari kayong magtaka, hindi ba't ang pulot ay natural na gamot? Bakit ito nakakasira sa bato? Ang problema ay hindi sa pulot mismo, kundi sa paraan kung paano ninyo ito iniinom. Ngayon din, kung may tokwa o taho sa kusina ninyo at katatapos ninyong kumain ng isang mangkok na may taho, tapos agad kayong uminom ng pulot, sa loob ng bituka ninyo ay nagaganap ang isang hindi nakikitang kemikal na reaksyon. Ang substance na nagpapalapot sa tokwa kapag nakihalubilo sa organic acid ng pulot ay magbubuo ng matitigas na bukol na katulad ng dumi sa loob ng kettle. Unti-unti itong dumidikit sa mga ugat at barado ang manipis na filter ng bato. Subukan ninyong suriin ang sarili. Pagkagising sa umaga, namamaga ang mata na parang siopaw. Kapag umiihi, puno ng puting bula ang inodoro. 3 beses pang i-flush ay hindi pa rin nawawala. Sa gitna ng gabi, kailangan ninyong bumangon ng 2 beses para umihi. Putol-putol ang tulog, laging pagod. Marami ang nagsasabi na matanda na kasi. Pero bilang isang doktor, kailangan kong babalaan kayo. Ito ay maaaring ang huling hiling ng tulong mula sa inyong mga bato. Kapag patuloy ninyong iniinom ng mali, kapag lumubha na, ang hihiga ninyo ay ang malamig na kama sa tabi ng dialysis machine. 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat session, ang natitirang buhay ninyo ay nakakabit na sa makina na iyon. Sa panahong iyon, ang pangarap na hawakan ang kamay ng apo habang naglalakad sa luneta o magdancing exercise kasama ang mga kaibigan sa plaza ay magiging malayong pangarap na lamang. Pero huwag kayong masyadong mag-alala. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 pagkain na huwag kailanman pagsamahin sa pulot at ang 3 gintong reseta para mapanatiling malusog ang inyong mga bato. Sundin ninyo ng tama. Sa loob ng 3 buwan ay makikita ninyo. Hindi na namamaga ang mata, malinaw ang ihi, at tuloy-tuloy ang tulog hanggang umaga. Kapag nakita kayo ng kapitbahay, siguradong magugulat sila. Ano bang iniinom mo at ang ganda ng kutis mo, ang healthy ng aura? Una sa lahat, hayaan ninyong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Dr. Eduardo Santos, 62 taong gulang. May 27 taon na akong naglilingkod sa Department of Nephrology ng Philippine General Hospital at kasalukuyang Chief of the Section. Sa mahabang panahon na nakasuot ng puting coat, personal kong nagamot ang libu-libong pasyente na may sakit sa bato. Mula sa mga empleyado sa opisina na nasa early 30s hanggang sa mga lolo of lola na 80 taong gulang, nakakita na ako ng napakaraming luha ng panghihinayang dahil sa kakulangan ng kaalaman na ang isang maliit na gawi ay naging malubhang sakit. Tuwing nakikita ko ang ganitong mga pasyente, sumasakit ang puso ko. Sa totoo lang, maraming problema sa bato ay maiiwasan kung alam ninyo ng maaga at agad na nagbago. Kaya ngayon, nais kong ibahagi ang lahat ng karanasan ko sa buong buhay ko bilang mga simpleng payo na maaaring sundin ng lahat. Hilingin ko sa inyo na kumuha ng papel at ballpen o isave ang video na ito para mabasa ninyo ulit anumang oras. Lahat ng datos na ibabahagi ko ay mula sa mga pinakakilalang institusyon ng kalusugan. Ang pinakabagong gabay noong 2023 mula sa National Nutrition Council, 15 taong pag-aaral ng The Lancet, at mga aktwal na obserbasyon sa Philippine General Hospital. Ito ay hindi basta-bastang content para sa views kundi tunay na medical na kaalaman. Sige, simulan na natin. Marami ang nakikinig sa pulot at agad na natatakot. Hindi ba ito asukal? Bawal naman sa may sakit sa bato at diabetes ang asukal. Naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo, pero pakinggan ninyo ako. Ang pulot at asukal sa mesa ay 2 magkaibang bagay. Ang asukal sa mesa ay refined carbohydrate na walang nutritional value, pero ang pulot ay essence mula sa mga bulaklak na tinipon at pinroseso ng mga bubuyog. Naglalaman ito ng 183 uri ng enzyme, mahigit 20 amino acids, bitamina at mineral. Ang mga enzyme na ito ay parang cleaning team na naglilinis sa bato ng mga dumi na naipon araw-araw. Pinatunayan ng pag-aaral na ang antioxidants sa natural na pulot ay nakakabawas ng pamamaga sa maliliit na ugat ng bato, kaya bumagal ang pagkasira nito. Pero tandaan,
natural na pulot at tamang paraan ng pag-inom. Kung mali ang pamamaraan, kahit pinakamahusay na bagay ay magiging lason. Tulad ng kutsilyo, tama ang gamit, nakakatulong, mali ang gamit, nasasaktan ang sarili. Ano ang mga maling gawi? Susunod ay ibubunyag ko ang 5 mapanganib na pagkakamali na maaaring matagal na ninyong ginagawa. Ipinagbabawal bag 1, tokwa, taho at pulot. Huwag kailanman pagsamahin. Sigurado akong nagulat kayo. Ang tokwa ay malusog at simple, bakit bawal sa pulot? Ipapaliwanag ko. Sa paggawa ng tokwa, ginagawang gatas ang soybeans, tapos inilalagay ang coagulant tulad ng calcium sulfate. Ang mga ito ay metal salts. Kapag nakihalubilo sa organic acid ng pulot, nagkakaroon ng chelation reaction na gumagawa ng substance na hindi matunaw ng katawan. Ang mga ito ay nananatili sa bituka, nagbubulok, at gumagawa ng toxin na pumapasok sa dugo at diretso sa bato. Dahil dito, sobrang trabaho ng kidney filters. Sigurado akong nagulat kayo. Ang tokwa ay malusog at simple. Bakit bawal sa pulot? Ipapaliwanag ko ng buo. Sa paggawa ng tokwa, ginagawang gatas ang soybeans. Pagkatapos ay inilalagay ang coagulant tulad ng calcium sulfate o nigari. Ang mga ito ay metal salts. Kapag nakihalubilo sa organic acid ng pulot, nagkakaroon ng chelation reaction na gumagawa ng matitigas na bukol na hindi matunaw ng katawan ng tao. Ang mga bukol na ito ay nananatili sa bituka, nagbubulok, at gumagawa ng maraming toxin. Ang toxin ay pumapasok sa dugo at diretso sa mga bato. Dahil dito, ang glomerular filter ng bato ay kailangang magtrabaho ng sobra, hanggang sa mapagod at masira. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang totoong kaso. Noong nakaraang tag-init, si Aling Maria, 23 taong gulang, isang retiradong nurse sa Maynila, ang pumunta sa akin. Siya ay masipag sa pagpapalusog. Narinig niya sa mga kaibigan na masarap at malusog daw ang taho na may pulot sa umaga, dagdag calcium at maganda sa balat, kaya araw-araw niyang kinakain. Sa loob ng mahigit 6 na buwan, una ay okay naman, mas makinis pa ang balat niya. Minsan pa nga'y ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan. Pero unti-unti, napansin niyang may mali. Namamaga ang mata pagkagising, hindi na kasya ang sapatos dahil sa pamamaga ng paa. Kapag umiihi, punong-puno ng puting bula ang inodoro kahit ilang beses i-flush. Sa gabi, ilang beses siyang bumabangon para umihi, putol-putol ang tulog at laging pagod. Akala niya ay menopause na lang, hanggang sa mapansin ng anak niya at ipilit na magpa-check up. Nang makita namin ang resulta ng lab test, pareho kaming gulat. Ang kidney function niya ay bumaba na sa 47% na lamang. Ang creatinine ay umabot sa 160 mg/dl, sobra sa normal na 120. Umiiyak si Aling Maria sa clinic, hawak ng mahigpit ang kamay ko. Doktor, bagong anak ng anak ko, kailangan niya ng tulong ko. Paano na ako kung magkasakit ako ngayon? Masakit sa puso ko ang sandaling iyon, buti na lang at maagang nahuli. Pinahinto ko agad ang pagkain ng taho na may pulot, binago ang buong diet, at binigyan ng gamot para protektahan ang bato. Pagkatapos ng 3 buwan, ang kidney function ay umakyat sa 68%. Hindi na kailangang magdialysis. Kaya mariin kong paalala. Pagkatapos kumain ng tokwa o anumang soybean product, maghintay muna ng 2 o 3 oras bago uminom ng pulot. Bigyan ng panahon ang tiyan na matunaw muna ito. Ipinagbabawal bulginard to. Huwag gumamit ng kumukulong tubig para maghalo ng pulot at huwag uminom ng kape agad pagkatapos. Ito ay napakakaraniwan at madalas na nakakaligtaan. Marami ang gumigising, pinakukulo ang tubig sa electric kettle, tapos agad hinalo ang pulot. Akala nila mas mabilis itong masisipsip? Mali iyon. Kapag lampas sa 60 degrees Celsius ang init, ang 183 enzyme sa pulot ay namamatay agad. Parang niluluto ang itlog. Ang malinaw na puti ay nagiging solid at hindi na babalik sa dati. Mas delikado pa, ang fructose sa pulot ay nagbabago at nagiging hydroxymethylfurfural, HMF, na nakakalason sa bato. Ayon sa pag-aaral sa Harvard, ang mataas na HMF sa mahabang panahon ay nagpapataas ng panganib sa kidney damage ng 34%. Ang tamang temperatura ay below 40 isodegree. Subukan sa loob ng wrist. Kapag maligamgam lang, okay na. Pagkatapos nyon, huwag agad uminom ng kape. Ang caffeine ay malakas na diuretic, pinipilit ang bato na mag-filter ng mabilis. Ang nutrients mula sa pulot ay hindi pa nasisipsip pero itinatapon na agad. Dagdag pa, tumataas ang pressure sa loob ng glomeruli, nagiging sanhi ng protein leakage sa ihi. May pasyente ako na si Mang Rudy, 67 taong gulang, retiradong guro sa Cebu. 3 dekada na niyang ginagawa. Mainit na pulot sa umaga tapos kape. Noong check-up,
Creatinine niya ay 180. Pinahinto ko ang mainit na pulot at pinaghintay ng 1 oras bago uminom ng kape. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba sa 130. Masaya siyang umiiyak at sinasabi sa lahat na naligtas siya. Ipinagbabawal bitter gator 3. Huwag kailanman kumain ng bawang na hilaw na nakababad sa pulot. Maraming post sa social media na nagsasabi na ito ay gamot sa lahat ng sakit. Pero mali ang paraan, ito ay lason. Ang alisin sa hilaw na bawang ay sobrang irritating. Kapag nakihalubilo sa acid ng pulot, nagiging sobrang malakas na irritant na sumisira sa lining ng tiyan, nagpapataas ng acid, at nakukuha ang dugo mula sa bato. Nagdudulot ito ng kidney ischemia at mataas na blood pressure. Ayon sa The Lancet, maaaring bumaba ang creatinine clearance ng 18 to 23%. Si Aling Fe, 59 taong gulang mula Davao, ay naloko ng isang artikulo. Nagbabad siya ng hilaw na bawang sa pulot ng 10 araw lang imbes na cax na buwan. Nagkasakit siya ng malubha. Creatinine 230. Buti na lang at naagapan pa. Kailangan ng pinibuan ng treatment bago umakyat sa 68%. Kung gusto ninyong subukan, lutuin muna ang bawang o kailangan ng tamang fermentation na 6 buwan minimum. Ipinagbabawal beginner 4. Huwag pagsamahin ang gatas na may lactose at pulot kung lactose intolerant kayo. Ipinagbabawal beginner 5. Huwag uminom ng pulot pagkatapos ng 8 p.m. 3 gintong reseta, pulot plus canela, Ceylon cinnamon. 200 ml maligamgam na tubig. 1 kutsara pulot. 1 now 2 kutsarita canela. Uminom sa umaga para sa dugo at bato. Pulot plus lemon. 200 ml tubig. 1 kutsara pulot. Kalahating lemon. Nakakatulong laban sa bato sa bato. Pulot plus luya. Hiwain ang luya. Ibabad. Dagdagan ng pulot pagkatapos lumamig. Uminom sa hapon. Irritate linggo-linggo. Lunes, Miyerkules, Biyernes. Pulot plus canela. Martes, Huwebes, pulot plus lemon. Sabado, Linggo, pulot plus luya. Mga dapat iwasan. Mga may malubhang sakit sa bato, diabetes, limitahan, allergy sa pollen, at bata pa sa 1 taong gulang. Noong nakaraang taglamig, si Lola Lina, 69 taong gulang mula Iloilo, ay lumapit sa akin. Pagkatapos sundin ang payo, tumaas ang kanyang kidney function mula 63% patungong 78% pagkatapos ng 1 taon. Masaya siyang nakakapaglakad sa Rizal Park kasama ang apo. Ang bato ay tahimik na naglilinis para sa atin benamuto 4 oras. Huwag hintayin na ito ay sumuko bago mag-ingat. Bukas ng umaga, subukan ang isang tamang basong pulot na may kanela o luya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, i-like at i-share sa pamilya at kaibigan. Iwanan ang inyong karanasan sa komento. Ako si Dr. Eduardo Santos, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang payo sa kalusugan. Salamat at hanggang sa susunod. Ingat sa inyong kalusugan.